Ito naman ang version namin kung paano nga ba kami magluto ng dinengdeng. Sa ibang tawag nga nito, inabraw. Umpisahan sa pagpipirito ng mga isda, gamit dito yung malakas na setting ng apoy. Painitin lang ang mantika, saka na ilagay ang isda. 2 piraso nga pala to, yung katamtamang laki lang ng tilapia. Bago ipirito, tinimplahan ko muna itong mga isda ng asin at paminta. Ibinudbud ko lang ng ganyan at ikinuskos sa loob at labas ng isda. Saka ko na ito ibinabad sa mga rekado ng 10 minuto. Balik na tayo sa pagluluto. Patuloy lang prituhin ang mga isda hanggang sa magkulay golden brown na to. Nasa mga 4 na minutong pagpipirito sa bawat panig nito. Yan. Pagka ganyan ang itsura nito, pwede na itong hanguin saka na itabi. Sa pinagpirituhang mantika, ilagay na ang bawang, maliliit na sibuyas, kamatis. Pinato yung maliliit na hipon. Nahugasan na nga pala to at napatiktikan. At ang pinaka-importanteng sangkap ng dinengdeng, itong bagong na isda. Matatawag nga lang yung ganitong luto ng dinengdeng o kaya inabraw pagka may bagong na isda. Pwede na itong takpan para mapalambot ang mga kamatis. Pasingawan lang ito ng mga nasa 5 minutos sa pinakamahinang apoy. At matapos nga 5 minuto, yan o, malambot na mga kamatis. Mas masarap talagang pagkakaluto pagka ganitong napalabas ang katas ng mga kamatis. Ilagay ng siling labuyo. Ito namang kamote para sa natural na tamis na lasa. At medyo pampalapot na rin. Sabawan na ito ng tubig. Ilagay na rin yung mga napiritong isda kanina. Bahagya itong ilubog para maglasa sa sabaw. Gusto nga pala nitong kasama kong kakain yung piniritong isda. Kaya isa lang yung isasahog ko dito. Magdadagdag pa ako dito ng tubig. Ayusin lang ang pagkakalubog ng isda. Takpan hanggang sa kumulo. Saka pa itulutuin ng 5 minuto sa pinakamahinang apoy. At pagkatapos nga ng 5 minuto, yan na oh, medyo malambot na ang kamote. Kaya pwede nang ilagay ang mga gulay. Pero bago magdagdag ng mga gulay, tanggalin muna itong mga isda para naman hindi ito mapirait. Ito pala yung mga nabili kong talong. Iniwa ko lang ng ganyan para pumantay ang pagkakaluto. Ito yung mga murang ampalaya. Sinama ko na pati buto. Malambot pa kasi yan. Ito namang mga sigarilyas, hinimay ko lang at pinagputol-putol ng ganito. Maglalagay din ako dito ng 3 piraso ng sili. Yan o, ang hahaba ng itsura ng mga sili dito sa amin. Timplahan na rin ito ng chicken powder. Optional nga pala ang chicken powder. Sa may ayaw, huwag maglagay. At dahil nga pala sa nagdagdag tayo ng maramihang sangkap, i-adjust ng apoy sa pinakamataas na setting para pantay-pantay at hindi bantilaw ang pagkakaluto ng mga gulay. Matapos haluing mabuti, takpan at lutuin pa ito ng 3 minuto. At pagkatapos nga ng 3 minuto, yan o, medyo napalambot na mga gulay. Makikita na kumatas na rin yung mga gulay, kaya nadagdagan yung sabaw. Tikman para maihusto ang lasa. Naimasun. Buti na lang nakabili ako nitong dahon ng alokbati. Hindi kasi laging may alokbati dito sa amin. Nako, ang sarap nito sa dinengdeng. Gustong gusto namin. Takpan lang ito ng 1 minuto. Pagkatapos ng 1 minuto, halu-haluin at patuloy pa itong lutuin ng 2 minuto. O kaya ay hanggang sa makuha na yung gustong lambot ng mga gulay. Huwag na rin itong takpan para firm at hindi lusak ang pagkakaluto ng mga gulay. Yan na oh, luto na to. At bago ito ihain, ipatong na yung mga sahog na isda. Lamay kayon, manganan!